Okay, yan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, nakabase dito sa Kuwait, dito sa Mayadin Shooting Range. At nandito tayo ngayon sa yan ang Mayadin Shooting Range. At nandito tayo sa Air Range, Air Pistol, Air Rifle Range. At tulad ng pinangako ko sa inyo na matagal kong hindi na i-upload yung ating ginawang airgun, ngayon ay i-upload ko na at titistingin natin dito sa ating range. Titingnan natin kung gaano siya kalakas, kung gaano siya ka-powerful, kung gaano ba siya ka-effective. So, ating ngayon siyang makikita kung yung ating ginawang air rifle ay mapapakinabangan ba o hindi. Alam ko maraming nag-aantay nito sapagkat ito inihinto ko at binura ko sa aking YouTube channel sapagkat hindi pinahintulutan ng YouTube channel ng YouTube na tayo ay mag-upload o magpakita ng video na kung paano ang gumawa o mag-create ng firearms. So, tinanggal ko yan, kaya hindi na ipinakita kung paano ginawa. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko pinintahan. So, nung natapos ko, pinintahan ko at yan ang makikita ninyo. Okay, bago tayo magpatuloy, shout out muna. Binabati ko lamang yung lahat ng mga taga-Pinamalayan Public Market. Kasama dyan yung aking yung may pwesto kami dyan ng dress chicken, yung Lok-Lok dress chicken. At nandyan ang girlfriend ng aking anak na si Elmer, aking junior na si Jean. At ngayon din, binabati ko din at shout out kay Montserrat Manalo. Siya ay dating nagtrabaho din dito sa Kuwait, pero hindi niya nagustuhan ng siguro hindi niya nagustuhan ng klima dito. Sobrang init, sobrang lamig. Okay, shout out sa iyo. Masarap Manalo. Sana ikaw ay ayos ang negosyo mo dyan sa Pinamalayan Public Market. Kung kailangan ninyong karning baka, karning baboy, hanapin ninyo yung pwesto niya dyan sa palengke. So, lahat ng mga taga-public market ng Pinamalayan, Oriental Mindoro, binabati ko kayong lahat. Sana safe kayong lahat. Safe tayong lahat sa COVID. Ngayon din, ang aming masipag na mayor na si Aristio Baldos Jr., ang aking kaibigan. So, mayor, malapit na tayo magkita pag-uwi ko. Yung mga sira natin baril dyan ay maayos na naman. Okay, pipintahan ko muna yung mga baril, yung aking ginawang baril, yung ating project. Pagkatapos ay bubuuin natin at titistingin na natin. Okay, bago natin buuin yung ating airgun na ginawa, atin muna siyang pintahan. Ito, engine enamel with ceramic, heat up to 500 Fahrenheit, resistance to oil fluids, ideal for engine blocks and accessories. So ito ay pampinta sa makina. Ito ang pinakang magandang pampinta. Sunod natin yung kanyang tank.
Okay, inintay muna natin matuyo at ito na siya. Ito yung kanyang hand grip, ito yung kanyang receiver, ito yung kanyang barrel, ito yung kanyang front hand guard, ito yung kanyang rear sight assembly. May kasama na dyan yung handle ng carrier. At ito yung kanyang rear back. At ito yung tangke ng kanyang hangin, oxygen. So, ganito lang, bubuhin na natin ito. Madali lang ito. Papakita ko lamang sa inyo ang picture nito. Ito ay may tatlong lakas. Isa, dalawa, at tatlo. So, ito ay may shape. Ito yung kanyang shape. Pag pinindit nun niya siya dito, yan ang shape niya. Hindi siya makakalabit. At pag pinindit ninyo sa kabila, yan ang kanyang unshape. So, yan. At ilalagay na natin, bubuhin na natin. Ito yung kanyang barrel. Nandito pa rin tayo sa range ng pistol, ng air rifle. So, lalagay natin ang kanyang barrel. Okay, kakargahan natin siya ng hangin. Ang hangin natin ay nasa 1,000 PSI lang. Ang capacity nito ay 4,500. Pero ang gagamitin natin ay 1,000 lang. Dahil hindi naman, close range lang naman yan. So, ang pagkarga ng hangin nito ay dito magmumula. Yan. At titestingin natin kung ilang putok ang magagawa ng ayan o. Nasa 1,000 PSI tayo. Okay? So, dun sa ating target doon ay may galon tayo doon. Titingnan natin kung mag-throw and through ba yung ating bala. At ang ating bala dito ay dalawang klase, isang pointed at isang flat wad cutter. So, testingin natin ito. Yan.
Ayan, wala tayong videographer. So ang pagbabala nito, parang M16, bubuksan mo dito. Pagkatapos ilalaglag mo lang yung bala doon. At isasara mo. At ilalak mo siya. Pagkatapos ay kakak mo, ito ang safe niya. Ayan, hindi siya gumagana. Pag pinindot mo sa kabila, yun ang unsafe niya. Ito. So, ready na ito. At titingnan natin. Ang back nito ay retractable. Pwede mo humaba. Pero ilalagay lang natin sa media. Okay, titingnan natin. Huwag niyo kalimutan gumamit ng air protection. So, tingnan natin yung testingin pa natin ng isang flat naman ang gamitin natin. Lock natin siya. Lagay natin siya sa number 3. At tingnan natin yung target. Ayan yung target. So tingnan natin kung saan tumama. Yung dalawang putok. At makikita natin dito. Makikita natin ating ano. So, yung isa pumasok sa GIS. Pumasok sa GIS yung isa. At yung isa ay sa 8. Ayan. At titingnan natin kung nag-penetrate. At papakita natin yung likod. So, yung galon, makikita natin na lumampas siya, nag-penetrate siya. Ayun pa isang bala, oh. Dahil siya ay tumama sa bakal. Bakal kasi yung kabila nun eh. Hindi siya lumampas. So nakita natin kung gaano ka-powerful itong airgun na to. Lumalampas siya sa galon. So tingnan. Subukan muna natin ang 5 putok. Isa.
Apat. Subukan natin sa 5. Okay. Ngayon naman ay titistingin natin kung ilang bala ba ang kaya ng isang karga dito. So, at titistingin na rin natin ang calibration ng kanyang iron sight. So, subukan natin. Subukan muna natin yung isa. Hindi. Apat. Subukan natin sa 5. Medyo sabog-sabog. Okay. Subukan natin naman yung at least kasi kulang pa tayo sa practice. Subukan naman natin yung pointed na bala. Subukan naman natin itong pointed. Sa 5 putok. Subukan naman natin itong pointed. Isa. Dalawa. Hindi. Apat. Subukan natin sa 5.
Medyo sabog-sabog. Okay. Subukan natin naman yung at least kasi kulang pa tayo sa practice. Subukan naman natin yung pointed na bala. Yan yung round. Subukan naman natin itong pointed. Sa 5 putok. Subukan naman natin itong pointed. Ayan ang pang 16. Ang pang 17. Yan ang 18. Yan ang 19. Ito ang pang 15. Ito ang pang 15. So, 15 na putok. Yan, medyo nagkameron na tayo ng konting practice. So, yung 15 na putok, makikita natin na matipid siya sa hangin. Kasi yung 15 na putok, kaunti lang ang inano niya sa, kanina nandun siya sa 1,000, yun ang 1,000 niya eh. Parang kaunti lang ang nabawas niya hanggang dito yung zero niya eh. So nakalampas pa siya dito sa Verde. Dito sa Verde, pagdating dito sa Verde, medyo mahina na ito. Pero nandun pa rin siya sa kanyang malakas na na pressure. So 15 meters lang to. Gusto ko sana itong testingin pero hindi ko na makita pag mas malayo pa dito. So binabala ko na lagyan ito ng red dot. Ilalagay natin ito dito. Ito. Tingnan natin ang magiging hitsura nito. Pagka nilagay natin itong red dot. Unfortunately lang, hindi tayo nakabili ng battery. Titinan ko lang ang hitsura nito kung paano ang hitsura nito pag itong nakalagay dito. So, ayan siya. So, pag may
So, abangan ninyo. Pagka hindi ako nakabili ng battery sa ngayon, so subaybayan ninyo ito. At susubukan natin ang effectivity nitong red dot na to. Pag ito ang inilagay natin. Ayan o, napakaganda. Napakaganda siya. Ayan siya. Ayun. Kaya subukan natin ito pagka walang battery. Hindi tayo nakabili. So bibili tayo ng battery nito para ito ay matesting natin sa long distance. Kasi yung iron sight nahirapan ako sa iron sight pagka malayo na. So ito lang muna tinisting natin. So sa ngayon, ito lang munang mapapakita ko sa inyo. At least nagtagumpay tayo sa ating project. Sa mga susunod, gagawa siguro tayo ng magazine para at yung mga gustong gumawa nito magsabi lang sa akin. So muli magpapaalam muna tayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor dito sa Kuwait. May ating shooting range na nagsasabing sana tayo ay ligtas sa lahat ng kapahamakan, lalo na sa COVID. At sana magkita-kita tayo pag uwi ko sa Pilipinas. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At subaybayan ninyo ang iba pang performance ng ating project. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe and share. At kung manonood kayo, please huwag niyo skip ang ads para naman magkameron tayo ng kaunting budget. Maraming salamat sa inyo.